Ang gusto ng taong bayan, makakita ng pulitikong nakulong. Ngayon, kung yung pulitikong ikukulong mo, hindi naman yung head ng isang institusyon. Bakit ko sinasabing head? Sa Pilipinas naman, walang nangyayari na hindi alam ng head eh. 2.5 years na lang ang natitira ng Marcos administration. At sinasabi natin na kung ganito magiging recursive no yung weaponization na ginagawa ng kasalukuyang administrasyon para hindi sila mapanagot, matatapos ang administrasyon na wala ngang napapanagot dahil parati silang may rason, parati silang may dahilan, parati silang may bala, parati silang may panangga. Ano na ang dapat gawin ng mga Pilipino ho natin? Kailangan pa ba nilang paabutin ang na matapos ang administrasyon na walang napapanagot na kahit isa man lang na politiko, personalidad sa malawakang korupsyon na ito? O ano ba dapat ang gawin ng mga Pilipino? Well, sa tingin ko, we should, may mga rallies dyan, etc., etc. Hindi naman tayo nananawagan na bumitaw kasi may constitutional mandate yung tao. Ang akin lang, hindi titigil ang galit ng tao, hindi maiibsan ang galit ng tao hanggat hindi natin nakikita yung pinaghihinalaan natin. Yung iba nga conclusion na sila ang mastermind, na sila ang kumita, di ba? Hindi titigil doon. Kaya yung mga tumutulong sa Pangulo, dapat naiintindihan nila ang public pulse. Dapat naiintindihan nila ang galit ng taong bayan. Kasi hindi titigil sa kung anong ginagawa nila. Ang gusto ng taong bayan, makakita ng pulitikong nakulong. Ngayon, kung yung pulitikong ikukulong mo, hindi naman yung head ng isang institusyon. Bakit ko sinasabing head? Sa Pilipinas naman walang nangyayari na hindi alam ng head eh. 'Di ba? You can always say, no, I don't know, I wasn't involved. Pag sinabi mo yun, anong klaseng leader ka? Hindi mo alam na nangyayari right in front of you na pera ng taong bayan ang ninanakaw. Kasi alam mo, ang nakakagalit dito, trilyon eh. At ang tinitingnan lang natin, flood control. Lumalabas kaunti yang sa DOH. Lumalabas kaunti yang farm to market road. Lumalabas kaunti dyan sa DND. So makikita mo, it's really a syndicate who put this scheme together in order to get huge piles of money. Hindi pa natin nakikita paano pinaba ang pondo nung eleksyon. Kasi certainly, yung ayuda had a role during the campaign. Diba? Hindi natin nakikita yan. So pag pinagtagni-tagni mo yan, kaya ka mapapaisip, bakit walang flagship program itong administrasyon na ito? Diba? Bakit release ang Confidential and Intelligence Fund ng Presidente first month of this year? Bakit? Ginamit siguro kay President Rodrigo Duterte. Diba? Hindi natin alam itong mga ito. And yet, ang taong bayan, dahil napaka-effective ng demolition job nila kay Vice President Sara, iniisip, hoy, yung 125 mo, yung 125 million mo, paki-explain sa mo ginamit. May nabasa nga ako kanina na biro mo ang spin dahil daw doon sa isang interview inamin ni Vice President kung paano ginamit yung confidential fund ng DepEd. At siya ay nahulog sa trap dahil yung purchase ng computers nangyari nung panahon ng tatay niya. If the Vice President is not after transparency and accountability, will she reveal
that she used the confidential part of the confidential fund of DepEd to determine ano yung corruption sa DepEd? Certainly it will hit the father. Correct. So hindi ko maintindihan yung nag-spin na yan. Ang dami nag-i-spin na talagang binabaluktot at talagang ilinalagay na naman doon sa Duterte. Okay. Parang maraming nagsasabi, Prof, na dito ngayong panahon lumabas itong malawakang katiwalian, and yet Duterte ang binabalikan instead na asikasuhin, ayusin ang sistema, iba ang binabalikan, Prof. No? Alam mo, Paul, yan partner rin yan ng 2028 If you want to bury the brand Duterte, you will do everything. Kasi ang problema nila, wala pa silang kandidato. At kung may mga kandidato, they're not faring well. So, paano mo iisipin, at least ngayon kung titingnan mo, medyo protected sila dahil si Ombudsman Remulla ang nailagay dyan. So, pagtapos nila, medyo may protection. Kung may magfa-file, kasi di ba, you cannot file cases while you're in office. So, kung after the term of Mr. Marcos, if there are some people who would file cases in the ombudsman, meron sila dong guard dog. Protektado sila. Pero they need a candidate who will win over the vice president. We're assuming that she is running, no? If she is not running, then open gate yan kung sinong i-endorse nila. And I don't think they will do an endorsement. I think they will play 2028 in such a way where you have opposing candidates being supported by this administration just to make sure yun na yung dulo, that you break the Duterte vote. Okay. Prof, let's leave it at that. Kasi alam naman natin na ang mga Pilipino ngayon matatalino. Kasi nga sabi na noong unang panahon, noong mga previous administrations, ang mga artista hindi naman nakikialam yun eh. Ngayon yung mga artista nagsasalita na tungkol sa korupsyon, pagnanakaw sa pera, naiinis yung frustration. Pero tsaka Paul, lumalabas ang mga estudyante. Doon ako nagugulat. Yung chant na, biro mo sa UAAP, mag-chant ka na, ikulong na yan, mga kurakot. Sa isang concert, kulong na yan. May nakita ako na nag-flash doon sa sa LED. Diba? Naandun pa yung senador na yon. Correct. Habang nandun nakikita sa LED, nagbubo. Unusual, no? It is the worst time for any politician to take center stage. Okay. Ngayon, tao na ang mag-decide siguro. Nasa kamay ng mga Pilipino. Well, anyway, Prof, maraming salamat sa lahat ng inputs. Of course, this is not going to be the last. Marami pa na mga pagkakataon na babalikan ka namin sa mga yung mga eksperto na mga pahayag po ninyo. Maraming salamat and happy weekend, Professor. Ingat kayo lagi at pagpalain kayo ng puong may kapal.